Mga sangkay, alamin po natin ang balita dahil po sa lumabas na impormasyon na itong Amerika daw po ay bumubuo ng isang malakas na puwersang mandirigma dito sa Asia, kagaya na lamang po ng NATO. Well, tingnan po natin ang balita. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga kababayan. Okay, pag-usapan po natin itong isiniwalat mga sangkay na itong Amerika daw po ay bumubuo ng isang malakas na puwersang mandirigma dito sa Asia. Ito daw po ay kahalintulad nitong tinatawag na NATO. Mga samahan po ito ng mga bansa sa Europe o sa Western countries. Kasama po dyan yung Amerika. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, kaya naman i-subscribe nyo na po. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At itong may papagawa lamang po ako sa inyo. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. So, kagaya po ng nakikita nyo sa screen, i-check nyo po sa bandang itaas ng video na to dito sa Facebook. Okay? I-check nyo po, may makikita po kayo dyan sa itaas ng video na 3 tuldok. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. I hope na nasusundan po ng lahat ngayon. Then, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? So, ganun lamang, mga sangkay, di ba? Napakadali lang. Ngayon, ito na, pag-usapan mo natin ito kasi ayon po sa report, itong Amerika daw po ay na may binabalak dito sa Asia. Ito po ay galing sa China. Alam naman po natin, mga sangkay, pag sa China galing, pwedeng propaganda, pwedeng totoo, pwedeng paninira, o ano pa man yan, mga sangkay, no? Pero, eto, tingnan po natin. Kasi ngayon, nakikita po natin yung galaw ng United States of America, di ba, dito sa Asia na nakikipag-alyansa po siya. Ito po yung mga dikit ng Amerika na talagang solido. Pilipinas, Taiwan, South Korea, Japan, India. Yang mga yan, mga sangkay, yang 5 mga bansa, sanggang dikit po ng Amerika at nagpapahayag po talaga sila ng suporta. Ang Singapore kasi, ang Malaysia, hindi po natin masyado, hindi kabisado. Mukhang wala po tayong balitang ganun eh. Ang Singapore naman, nagsalita na po sila na neutral lamang daw po sila sa mga nangyayari. So, hindi pa po natin matukoy. Pero, ayun nga po, ang isa sa malakas na kalyado ng Amerika dito sa Asia ay ang India at Japan. Hindi na po muna natin isasama yung mga bansa sa West Asia kagaya po ng Israel, Iran at marami pa pong iba. Dito muna tayo. Ngayon, ito po yung isiniwalat daw mga sangkay ng China. Well, tingnan po natin. Moving on, a Chinese defense official has said that the US is now trying to build an Asia-Pacific version of NATO. Okay, so nung gumagawa daw po ng NATO version, itong Amerika dito po sa Asia-Pacific. Hindi rin po malabo, mga sangkay. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pwede rin pong propaganda lamang po ito ng China kasi ang China, di ba? Magkalaban po talaga sila, mortal silang magkalaban ng Amerika. Pwede rin pong totoo kasi nakikita rin po natin ngayon yung galaw ng US. Pero hindi po natin sure yan kasi pag pumasok po si Donald Trump, pag siya na po ang naupo bilang Pangulo ng Amerika, mukhang magbabago po ang policy niyan eh. Yung policy nakaraan mga sangkay, di ba? More on si Donald Trump eh, more on America first. Lagi po niya yan sinasabi. So wala siyang pakialam sa ibang mga bansa. Ang mahalaga, mauna po yung kapakanan ng mga Amerikano To maintain its hegemony in the region. The remarks were made at the Shangri-La Dialogue in Singapore. Uy, andun nun si BBM ah. Well, Lieutenant Andun din po yung
defense secretary ng US. General Deng Xiaoping said that Washington's Indo-Pacific strategy is creating division and confrontation. Okay, ang Amerika daw po ay nagki-create ng division sa Asia at lumilikha pa raw po ng iba't ibang klaseng kaguluhan dito sa Asia. Ako mga sanggay, for now, wala pa po akong nakikitang pwedeng hindi natin din masabi, no? Pwedeng totoo din. Pwede ring hindi. Kasi nga magkalaban po talaga. Magsisiraan po talaga ang US at China. And its attempt to serve its selfish interest is doomed to fail. He warned that if regional countries were to sign up for the US Indo-Pacific strategy, they would be enticed into taking bullets for the US. Lagi pong nananakot kasi itong China no? Talagang sila feeling nila kasi, feeling ng China, advance sila sa US. Kumbaga, sabi po dito, kung ipagpapatuloy daw po ito ng US at makabuo daw talaga ng ng mga mandirigma ang Amerika dito sa Asia, baka mapunta daw po tayo sa mas malalang sitwasyon. Kasi siguro sinasabi po nila napapalagan. Pero, ewan ko lang kasi yung Japan pa nga lang at India, may hirapan na po sila ng gusto. Japan pa lang, kaabahan na po sila. Paano pa kaya kung ipagsama ang Japan at India? Kasi itong dalawang to, Japan at India, mayroon din pong atraso itong China ang China may atraso po sa Indian Ocean. Ang China po may atraso din po sa sakop ng Japan na karagatan. So, ano po talaga ito, mga sangkay? May hirapan po dito ang China. Pero, gaya nga ng sinabi po natin na itong China ay malago na pong bansa sa panahon natin ngayon. Malayo na po ang kanilang narating. So, ang iniisip ko lang na hindi naman siguro papasok ang China kasi kung papasukin po nila yung digmaan, kawawa po naman yung kanilang bansa. Sayang yung kanilang mga naipundar kasi kung titingnan po natin ngayon yung China, napakaganda na po, di ba? O makikipagdigma sila, sayang naman yun, par. Lulusubin lang yan ng Amerika. 去年以来， The US uses the rules and orders as hegemonic narratives. When these rules and orders serve its interests, the US employs them. When they do not, the US discards them. The US uses the rules to suppress others, but never to restrain itself. It's always acted egotistically, doing whatever it wants. From Afghanistan to Iraq, from Ukraine to Gaza, all these crises and conflicts are results of the self-serving double standards of the US. Grabe. Medyo real talk to mga sangkay. Ako anti-China ako. Anti-China ako. Noon kasi may pan-neutral pa tayong inaano, pero ngayon anti-China talaga ako. Ayoko pangit yung ginagawa nila, nambubuli po sila sa mga mangingisda natin at nakita naman po natin yung ginagawa nila sa mga Coast Guard natin. Binubomba po ng water cannon. Pero totoo po yung sinabi niya dito Ito anong ginawa daw nila? Ang dami daw po, pinangalanan po nitong general na to yung mga bansa na napunta sa kapahamakan dahil po sa US. Ito, ulitin ko Crises and conflicts are results of the self-serving double standards of the US. 一再标榜的人权 Teka lang, ulitin natin yung part na to. Ganda yung sinabi niya dito Doing whatever it wants. From Afghanistan to Iraq, from Ukraine to Gaza, all these crises and conflicts are results of the self-serving double standards of the US. Ayan, may mga inano sila, may mga pinakita po sila o binanggit itong taong to na mga bansa na lumubog dahil daw po sa Amerika. 一再标榜的人权 The Chinese military officer's statements came in response So matinding dumi ito ng US na isiniwalat po ng isang opisyal ng militar ng China. Bagamat anti-China ako mga sangkay, may mga ano po talaga, may double standard na leadership itong Amerika 'Di ba? May mga ano sila mga sangkay, marami po silang mga bansa na nadali, like for example yung Afghanistan. 'Di ba? Isa po yan sa mga nadali. Hindi na po tayo lalayo yung Pilipinas.
during World War II, dinala po dito ang digmaan. Instead na dun lang sa Amerika at Japan, nangyari po dito sa Pilipinas ang naging battlefield. So, kumbaga, sinasabi po dito ng Chinese na ganito ang dumi ng Amerika. Ito yung dumi daw po ng Amerika na matindi. Oh, sabihin na po natin 80% totoo. Mga sangka itong sinasabi ng China. Pero the rest is propaganda. Let's say, 70% totoo, 30% ay propaganda. Siyempre, kailangan po nilang siraan yung Amerika eh. Kasi kung hindi nila sisiraan, marami pong kakampi sa US. Pero ngayon kasi, ang dami po talagang kakampi ng US eh. Bagamat malago ang China ngayon, pero pagdating po sa impluensya, US pa rin po talaga eh. Hindi ko lang alam sa mga susunod pong mga taon. Response to U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin's speech during the dialogue, while Austin spoke about strengthening alliances and partnerships across the region. The Indo-Pacific region comprises the Indian Ocean and the Western and Central Pacific Ocean, including the South China Sea. Diba? Indian Ocean, South China Sea, nabanggit na naman po dito. Ito po yung mga pinapakialaman ng China. Ayaw din po nila ng presensya dyan ng Amerika. While China claims nearly all of the South China Sea, though Taiwan, the Philippines, Brunei, Malaysia and Vietnam claim parts of it. The US and several other nations have been asserting the need to ensure free Indo-Pacific in the backdrop of China's rising military assertiveness in the resource-rich region. Okay, what do you think, guys? Ano ang tingin nyo mga sangkay sa isiniwalat ng general na ito? Tingin nyo ba totoo yung sinasabi niya na bumubuo ang Amerika dito ng isang malaking grupo ng mga mandirigma na pupuksa sa China? At ano ang tingin nyo mga sangkay sa pang-real talk ng China na isiniwalat ang malaking dumi daw ng Amerika? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, guys. Ito po, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga lakad ko, mga personal vlog o mga pampagood vibes. Marami kayong makikilala dito at lalong-lalo po mas makikilala nyo ako. Lalo. Okay? So, isubscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Mahanap nyo lamang po ito sa YouTube. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.